and Paano here in... Hi, Frog! In Boracay for 3 days and 2 nights. So for this vlog, i-discuss ko sa inyo is more on ganun pa rin, magkano and paano. So, magkano ba yung nabook namin dito sa Boracay? Actually, hindi kami nag-avail ng tours. Kasi parang mas mapipili namin yung gusto namin na hotel. Tapos mas mapipili namin yung gusto naming oras ng flight. Though may option naman kayo dun sa mga tours, no? Pero ayun, may nakita kasi kaming murang hotel sa Agoda. For the details of the hotel, lalagay ko na lang siguro somewhere here. Ang napili naming hotel is Astoria Current. So, it's located in Station 3. Kasi kung makikita nyo dun sa mga videos ko, mas kokonti yung tao kapag dito kayo sa Station 3 nag-book. Maraming tao sa Station 2 kasi siguro nandun yung mga parties, mas maraming kainan doon. Pero if preferred nyo is mas peaceful na stay dito sa Boracay, I would suggest na Station 3 yung puntahan nyo. For Station 1, nandun yung Jonas na mga shake. I think yun yung parang pinaka-first nila na store. Station 2, meron din doon Jonas malapit sa D-Mall. Pero, maliit lang siya. Wala siya yung mga upuan. And then, yung Coco Mama, meron din siya sa Station 1. Which is, meron ding mga upuan doon. Pero, meron din siya sa Station 2 sa may D-Mall. Medyo likod nga lang siya. So, papakita ko na lang din dito sa video yung itsura nun para makita nyo. Pero, kung gusto nyo yung may tatambayan, nasa Station 1 sila. Yung hotel na nabook namin sa Astoria Current siya, pinili namin is yung may pool view. Ano yung nagustuhan mong service sa Astoria Current? Yung lagi ka nilang binaba. Oo, sobrang dami nilang staff. Hindi siya ganong kalakihan compared sa other hotels like Henan. Pero ang dami niyang staff na to the point na parang may naka-assign na staff sa inyo per table, no, kapag kakain. Kasi nakabantay talaga sila kapag mauubos na yung food mo, kukunin na nila. Kung gusto mo ng kape, titingnan nila, baka konti na lang yung kape mo, kukuha na kanila ng kape. Yung mga ganun. Tapos, kahit yung mga upuan, i-assist ka nila na kapag uupo ka. Ganun. So, very great yung service sa Astoria Current. Wala kaming masabi doon. Siguro medyo ang downside lang is yung sa CR. Hindi mo siya super pangit. Pero, yung bidet, like yung bidet, parang important siya sa akin. Meron sila, pero iba yung setup. Yung tubig is nasa bowl. Hindi ko trip yung ganun. Gusto ko yung nakaseparate yung hugasan. So, paano kami nag-book? Una is yung ticket via AirAsia. Mura lang namin siyang nakuha. Paano pumapatak na 3,000 plus ata per head yun? If mali ako, lalagay ko na lang dito yung mas detailed price for the tickets. Ang pinili kasi namin na flight is papuntang Kalibo. Hindi dito sa Katiklan. Kasi sobrang laki ng difference nila. Kalibo yung pinili namin na flight. And then from Kalibo, may sumunto sa amin na van. Yun yung A-Blast Travel and Tours. So, ililink ko na lang din dito yung kanila account sa TikTok and sa Facebook. And sinundo nila kami ng van. Siguro mga 1.5 hour na travel papunta dun sa sasakayan namin na
speedboat. So, speedboat yung pinili namin. May regular boat, pero I would suggest na yung speedboat kasi mas mabilis. Kasi yung sa regular boat is pila siya. So, kung nagmamadali kayo, ayan, mag-speedboat na lang kayo. 5 minutes lang siya. Sobrang bilis. And then after nun, pagbaba namin sa Tiklan, nag-van ulit kami. Pero mabilis na lang yun. Siguro mga 10 minutes or less, no? Ahatid na nila kayo sa Astoria Current. Asan kami kumain dito? Actually, maraming kainan, maraming choices. Beside Astoria Current, meron bamboo na buffet. I believe yun yung isa sa mga pinupuntahan din ng mga vlogger. Kasi sobrang mura niya. 399 per head. Pero, don't expect that much ha. Hindi siya, wala siyang something special. Pero, if you're on a budget, yun. Pwede nyo siyang i-consider. 399 lang siya. Tapos, nag-avail kami ng tours. Yung tour na nakuha namin, dapat mag-island hopping kami. Pero nung pumunta kami dito, medyo madilim kasi. So, natakot na rin kami. Baka kasi lamunin kami ng allergies. So, may option naman na palitan siya. Same price nga lang, 800 pa rin. Pero land tour. Pupunta ka rin sa different beaches. So, papakita ko sa inyo yung mga pinuntahan namin na beach and stop. Yung 800 na yon for 3 hours. So, umalis kami. Sinundo kami dito sa hotel around 9 AM. Natapos kami 12. And then, after ng tour, may kasama siya ng buffet na lunch. So, kung saan kami kumain ng dinner, hindi namin alam. Doon din pala yung magiging lunch namin sa bamboo buffet. Ayun. So, meron ditong undocs. Makikita nyo. Diyan sa video ko, dadaanan natin ngayon. So, mas maano yan. Mas mura yan. Maraming kumakain nga lang dyan. Pila. Meron din undocs sa D-Mall. Pero kung nandito ang Station 3 yan, malapit to sa Astoria Current. Tapos, ano pa ba? Yung mga bars, nandun siya sa Station 2. Wala masyado dito sa Station 3. Ang maganda rin pala sa Astoria Current, paglabas nyo dun sa, hindi dun sa along beach side, dun sa likod ng hotel, meron din mga bilihan dun and mga kainan. So, kung naghanap kayo ng mga fishbowl, french fries, ganun, mga tuhog-tuhog, mga prutas, nandun siya sa likod ng Astoria Current. Meron ding mart doon na malapit. So, ayun. Siguro hinahanap ko lang din sa Astoria Current is wala silang upuan sa harapan. Na pwede kang tumambay, ganun. Unlike sa Henan. Ang Henan talaga sobrang laki nung na-occupy nila na beachfront. Meron din ang Astoria Current, meron din siyang rooftop. So, kung gusto mo mag-sightseeing doon, meron din sila. Papakita ko na lang yung itsura sa inyo. Siguro maganda doon pag gabi. Kaya na napunta kami noon umaga eh. Ano pa yung mga activities na meron dito? Meron silang parasailing, pero hindi namin yung in-avail dahil marami ako nakikita sa TikTok na marami sinusuka doon. Meron din silang dinner cruise. So, yung dinner cruise, hindi na rin namin in-avail kasi medyo pangit yung weather that time. So, hindi na namin siya in-avail. Ang dinner cruise, para siyang party-party. May drinks, may mga pika-pika lang siya. Hindi siya dinner na food na rice and those kind of stuff. More on pika-pika lang. Siguro mga pizza, mga ganun lang. Anong oras siya nag-start? Parang 3, no? 3 to 6. Basta mga ganun. Basta 6, tapos na siya. Kasi more on sunset viewing. Then, meron pang isa, yung nakasakay ka sa boat, tapos panonoorin mo yung sunset. 2.5 siya, B. 2.5 isang bangka. For ilang hours doon. Nakalimutan ko na kung ilang hours siya. Siguro lagay ko na lang dito yung details. Ayun, 2.5 siya. So, medyo mahal. So, I think yun lang naman yung masashare ko sa inyo. So, if you like this video, please don't forget to hit like. Subscribe pa kayo for more videos like this. Bye!